So hello everyone, welcome back to Insurance Talks with Lee at ito na nga ang official first episode natin. Okay? So ang topic pa rin, of course, is insurance. So ngayon, ang sasabihin or babanggitin natin ay yung mga questions na tinatanong before ka kumuha ng insurance plans or even meron ka ng insurance policies but then questions mo pa rin to. So number 1, ano ang insurance? At mahalaga ba to? Okay. So, para sagutin, syempre, bilang insurance advocate, life insurance advocate, no, mahalaga ang insurance. Pero kailangan mong malaman ano ba yung insurance at kailangan ko ba yan, 'di ba? So, ang insurance po, pinoprotektahan niya yung income ng income provider sa family. So, if I am the breadwinner or ako yung source of income ng family, if something happens to me unexpectedly, I don't have to get from the active income that I'm earning, but instead, meron akong insurance na sasalo sa akin if unexpected things or events happen in my life. So, ang insurance ay isang financial instrument. It provides protection against unforeseen events, transferring the risk from an individual to the insurance company. Yung importance nito ay mas maipapakita kapag ka-unforeseen events happen in the life of the income provider or the breadwinner of the family. So, if people depend on your income or ikaw mismo nagde-depend or nagre-rely sa income mo when it comes to your own healthcare, wala kang HMO sa company mo, I believe it's our responsibility para magkaroon ng sarili nating insurance na when something happens to us, may mga lump sum amounts tayo na makukuha from our insurance companies at hindi yung hard-earned money natin na nasa savings and investments natin intended for future use for our want. So, to our next question, ano yung factors na nagde-determine ng insurance premiums? So, to explain to you guys, ang premiums ay yung mga binabayaran natin. Monthly man yan, quarterly, semi-annual or annual payments, yun yung bayad natin. Okay, so premium. So, insurance premiums, ano daw yung mga factors na nagde-determine magkano premium ko? 'Di ba? So, to answer that question, several factors influence insurance premiums, including age, location, coverage type, and policyholder's history, such as driving or health history. So, ano yung mga bagay na yon? Marami daw factors. Hindi mo siya mako-compare dahil yung kaibigan mo, ganito yung premium, dahil yung mama mo, ganito yung premium, dahil yung kakilala mo, ganito yung kinuhang premium, ay, pagaya na lang ako ng ganyan. Minsan, pwede. Kung pareho kayo ng status, especially sa medical history or age, yung mga ganyang factor. Pero laging tandaan na mapapansin nyo, mas tumatanda or nagkakaedad ang isang tao, mas nagiging mataas yung health risk. So, pag mataas ang health risk, mas nagmamahal ang insurance charges. Kaya, ang isang tao na kumuha ng nasa 20s pa lang siya, ay for sure mas mura ang mga premiums or insurance premiums compared sa mga tao na nasa 30s, 40s, 50s, or even 60s na. Pero, the age doesn't necessarily guarantee a lower premium pag mas bata ka. Kasi, as per my experience, noong 2018 or around 2019, I had a client na multiple times ko siyang minute, pero hindi na-approve yung insurance policy niya kasi pala ay diabetic na and nagde-depend na siya sa insulin. So, 21 years old na diabetic is not insurable anymore. So, that's just one of the cases na hindi na na-approve or nakakuha ng insurance policies as per my experience. So, again, hindi assurance dahil mas bata ka, mas mababa yung premium mo or even ma-approve ang policy mo. So, the next one is location. So, bakit nagiging factor yung location? So, depende kasi kung saan nag-work or nakatira ang isang tao. Merong mga territorial risk around the world kung OFW si client. So, may mga risk yon. Kapag kaganon, may mga nakalista tayong bansa na pag doon nag-work ang isang mag-a-apply ng insurance policy ay hindi pwedeng makakuha. So, yon.
kasi high risk yung bansa na yon. Okay, so medyo technical yon, pero again, nakadepende dun sa life insured. So location, mahalaga din kasi dito sa Philippines may mga risk din, may mga places na high risk. So yon, ask nyo na lang sa mga financial advisors nyo kung ano yung mga high risk na yon. Especially kung doon nakatira or doon nag-work ang isang life insured. And then the next one is coverage type. Syempre, kung magkano yung amount, kung ano yung mga riders na naka-attach or mga living benefits na nakalagay sa policy mo, mas comprehensive ang isang insurance policy, mas mahal yon syempre. Mas malaki yung coverage, mas mahal din syempre. Again, pasok dyan yung age, titingnan magkano coverage yung kailangan mo. So, dun madedetermine yung premium na kailangan mong bayaran para sa insurance policy mo. And then the last one is the policyholder's history. So, bakit mainam na malaman ng financial advisors niyo, no? So, kaming mga financial advisors ay mga field underwriters na bago namin ilagay sa application yung mga details, we make sure na truthfully nilalagay ng mga clients yung history nila. Kasi possible na may mga clients na may mga medical history na pala for the past 5 years, tapos hindi nila i-declare. Kaso yung mga medical history pala na yun, yung mga mas magiging mataas na yung risk nila with their age right now na, makaka-apekto dun sa future health nila or near future health nila. So, yun, bilang field underwriters, it's our job, it's our duty na i-declare lahat ng mga medical history ni client para malaman kung may mga ratings yung insurance coverage na ibibigay namin sa kanila. Okay, so para sa ratings versus sa mga standard na nai-issue agad, medyo technical lang siya. Pag may mga ratings yung insurance coverage mo, ibig sabihin high risk ka dun sa specific coverage na yon. So, mas mataas yung premium na binabayad ng mga may ratings versus sa wala. Okay? And don't worry kasi usually naman ang mga may ratings na plan ay yung mga plans na high risk yung medical history nila. Okay? So, kung wala ka namang medical history or hospitalization history for the past 5 years, healthy ka naman, normal lahat ng APE mo with your company, wala namang dapat ikabahala. Nabanggit din kanina yung driving history kung mapapansin nyo. So, sa driving kasi depende kung racer ka. So, may mga risk kasi yon. Minsan, insurable pero at limit lang, may limit lang. Yung iba naman ay hindi na talaga insurable. Depende kung anong klaseng risk yung meron sa pagda-drive mo or driving history mo. So, yung next question na meron tayo, no? Why is life insurance a financial necessity? So, para masagot yon, halos nabanggit na rin natin dun sa number 1, no? So, having an insurance is important kasi ito yung magiging safety net mo kapag unexpected things happen in your life. So, ano ba yung mga unexpected events na kanina ko pa binabanggit? Number 1, of course, death. Remember, the purpose of our life insurance is para mabigyan ng amount yung mga pamilya na naiwan nung breadwinner, nung provider. So, yun yung purpose ng life insurance, no? So, the next one, yung unexpected event is mga illness. Yung mga critical illness na hindi mo masasabi kung it comes with age kasi for the past years, no, pre-pandemic pa lang, talagang 20s or 30s claim for cancer benefit. So, hindi mo talaga masasabi yung mga critical illness. At pag tinamaan ka nito at wala kang insurance, it's not possible for you to get an insurance in the future kahit gumaling ka na from the illness na yon. Okay? Remember that. Ang insurance ay ina-apply kapag healthy ka pa. Kapag may medical history ka na, hindi ka na healthy, wala na ring chance yung mga insurance companies na to or even us as insurance agents na i-insure ka. Kasi meron ka ng history. High risk ka na talaga. So, the next one is accident. So, yung mga accident, very unexpected yan. Of course, hindi natin alam kung ano yung extent nito sa atin kapag nagkaroon ng accident. Number 1, pwedeng death. Number 2, because of an accident, nagkaroon ng disablement. So, di natin alam. So, the next one is disability. And then, of course, disability, reason can be because of an illness or an injury. So, the next one is
hospital income benefit. So, itong mga hospital income benefit include surgical expense reimbursements, long-term hospitalization, ICU benefit. So, yan yung mga riders na pwede nating i-attach sa ating life insurance. So, marami pang mga riders na pwedeng i-attach dun sa insurance policy natin, no? Na mas comprehensive at mas mabibigyan tayo ng safety net at protection. So, the next question is, what are the types of life insurance? So, number one is yung traditional insurance and the next one is the variable insurance. So, kapag traditional, it means insurance lang yung binabayaran ng premium mo. It is lower premium kasi insurance charges lang talaga yung binabayaran mo. And then the next one is variable insurance. So kapag variable naman, ito yung may investment component. So habang nagbabayad ka, may nag-grow na money na pwede at some point, 10 years, 20 years, break even na halos yung binabayaran mong premium. So, parang libre na lang yung insurance coverage mo for the past 10 years kapag ka na-break even mo yung savings or investment mo on the 10th year. So, ganun yung meaning niya, ha? Not necessarily, pag kailangan mo ng specific na pang investment lang, usually sa pure investment ka talaga maglalagay ng money. Dito sa insurance, meron lang siyang additional for investment, pero always note na ang purpose pa rin kung ba't kukuha ka ng VUL or variable insurance ay because of the insurance itself. Kasi insurance kasi talaga siya. So, sa traditional naman, para may idea kayo, no, may mga kumukuha pa rin ito. Especially yung mga BTID, yung mga buy term and then invest the difference. Ito yung mga tao na kaya nilang i-invest yung money nila sa madaming investment instruments na mas mag-grow kesa ipahandle nila sa mga nag-handle ng pooled funds natin under the variable insurance. So ngayon, may mga ganong tao talaga. Kaso, pagka-term, tandaan nyo, tumataas ang age, tumataas din yung premium na required, tama? So, tumataas din yung babayaran nila. Sa VUL, kapag kumuha ka ng, for example, 5,000 per month, tapos payable ng continuously or regular pay, no? Hanggang age 100 na yung coverage ng insurance mo. Pero, yung payment pa, mai-invest pa siya or ma-accumulate pa siya dun sa savings and investment, hindi pa nagtataas yon. Kunyari, kumuha ko at age 30 ng 5K per month, another plan, no? Na 5K per month. So, ma-accumulate yung savings ko, hindi nagtataas yung 5K per month. Until age 60, 70, 5K per month lang talaga siya. Tapos yung coverage ko until age 100. Doon naman sa traditional insurance, doon sa 5K na kinuha ko sa VUL, kapag kinumpare mo siya doon sa coverage na kayang bilhin nung traditional, same coverage, wala lang investment component. Ang value lang niya, for example, 12,000. Sample lang. 12,000 per year. So, babayad ako ng 12,000 for this year, pero next year, mas mataas na siya. Pwedeng mas mataas lang siya ng mga 400, 500, ganyan. Pero pag tumataas na yung edad mo, age 32, 33, 34, 35, minsan thousands na yung dinadagdag dun sa premium. So, until age 60 ka na, and then living ka pa, tapos i-renew mo lang yung traditional plan mo na walang investment, baka umabot na yun ng mga 100,000 kasi high risk ka na masyado. So, ang edge lang talaga at advantage ng pagkuha nung may investment or savings component, hindi na magtataas yung premium mo. Naka-fix na siya doon. Tapos, may savings and investment ka pa na naa-allocatean. So, yun po Kaya, kailangan, bago talaga tayo kumuha, alam natin yung mga details ng mga policies, tsaka yung options natin bilang life insured. Kasi, doon talaga magmumula dun sa pag-intindi natin, magmumula yung pag-motivate sa atin na bayaran to monthly at hindi to elapse. So, our next question, can I have multiple insurance policies? Isa to sa magagandang tanong talaga, no? So, oo, pwede kang mag-apply for multiple insurance policies. Pwedeng sabay-sabay, pwedeng every year kumuha ka, pero in one condition, kailangan healthy ka pa. At pwede pang ma-approve ng pagkuha ng panibagong insurance policy.
As long as healthy naman tayo, pwede tayong kumuha ng insurance, no? At actually, mas madami at mas comprehensive nga yung coverage na meron ka personally dun sa mga insurance policies na kinuha mo, no? For example, ako talagang halos every 2 years kumukuha ko para mas mataas yung coverage ko. Tsaka, habang healthy ako, iti-take advantage ko na-approve pa ako ng insurance and investment plans. So, as of now, meron akong 5 policies. So, kino-continue ko yun na i-pay para anything happens to me, meron akong mahuhugot. So, yung mga yon ay na-approve ako because healthy pa ako. So, dapat healthy tayo at habang healthy pa tayo, talagang kailangan mag-apply na tayo at mag-try na kumuha ng mga insurance policies. Kasi para sa atin din naman to. Dagdag coverage, dagdag peace of mind. So, the next question is, what happens if I stop paying my life insurance premiums? Ito na nagkakaroon ng problem kasi once na mag-lapse ang policy ng isang tao, hindi na siya enforce, no? Something happens to the client during the lapse period, hindi siya nag-reinstate agad. Ibig sabihin nun, walang makiklaim or terminated yung plan during the time na lapse yung policy mo. So, it's important na ma-check natin palagi, no, na nakakapag-pay at updated ang insurance natin para if anything happens to us, sure tayo na enforce yung policy natin at hindi siya lapse na in the end wala din tayong makiklaim kapag may nangyari sa atin. So, make sure kapag kumuha ka ng policy, i-continue mo lang to. So, that's it for now. I think a more comprehensive discussion about lapsation and reinstatement would be discussed in the next episode ng ating Insurance Talks with Glee. So, thank you so much for watching this episode. I hope na marami kayong natutunan at naka-add value naman ang lesson natin today para ma-address yung mga specific questions na normally tanong ng mga taong wala pang insurance and investment plans. So, yun lang. Thank you so much for listening and watching.